Yo, what's up sa inyo mga kwento? So, kumusta? So, nakagayak ako na magkakaimuno sana. Pero bago yan, ay pagbibigyan ko muna ang kahilingan ni Idol Akura. So, si Idol siguro ay nagbabalak na mag-apply dito sa Japan o magtrabaho dito sa Japan. So, ang request niya ay habang nagbablog tayo, ipakita natin sa kanya yung kung anong meron sa lugar dito sa Japan. Pero mga kwento, ako po ay nasa countryside o probinsya ng Japan. Kung ikaw ay mahilig sa mga yung tusok-tusok, yung mga fishbowl, yung mga nagtitinda sa kanto-kanto, yung mga ganun mga kwento, so wala po tayo makikitang ganun. Yung mga nagtitinda ng kwek-kwek, nagtitinda ng kekya, nagtitinda ng kung ano-anong mga tinutusok-tusok natin sa Pilipinas na nakikita natin sa sentro. So dito sa countryside mga kwento, so wala po tayo makikitang ganun. Bihirang-bihira. At talagang sisilayan lang natin dito yung katahimikan. So ngayon, i-explore ko kayo habang may sinasagot tayong mga katanungan. Ulit-ulit yung tanong sa atin kung anong agency, ilang taon na, may age limit ba, kailangan ba ng experience. So lahat po ng mga tanong na yun naipon sa isip ko at gusto kong iisang sagutan na lang sa vlog na to. Yung mga about sa edad, magkano magagastos, lahat po yun nasa vlog ko na lahat. So ngayon, lahat po na yan sasagutin ko sa vlog na to habang iniikot ko tong mga kapitbahay natin dito. Mga kwento, so nakabike lang tayo. So ito yung lugar namin. Yan. Ito yung lugar namin, mga kwento. Makikita nyo talaga. Parang may tumana dyan sa side ng apartment namin. So bali, ito yung aming building. Yan. So mapapansin nyo talagang, pero dyan mga kwento, halo-halo dyan. May mga Vietnamese, may mga Thailander, Indonesia, at karamihan mga Pilipino. So kami mga Pilipino sa third floor. Yan po yung magiging tirahan kung sakasakali. Ganyan po. Isa po yan sa mga klaseng tirahan ng mga SSW or trainee visa dito sa Japan. Kung mapapansin nyo mga kwento, talagang tahimik na kagaya nga ng sinabi ko kanina. Wala ho tayo mapapansin na nagtitinda ng fishball, kwek-kwek, kekya, mga ganyan ba, mga siomai. Mapapansin talagang tahimik. Ito po ang senaryo ng countryside dito sa Japan. Talagang as in. Pero ngayon, habang nililibot ko kayo dito sa amin, so magbibigay po ako ng mga idea sa pag-apply. So nung ako po ay umpisa natin sa edad. Nung ako po ay nag-apply dito sa Japan, at ang edad ko po noon ay edad 30 years old na po ako noon. 30 years old na ako noon. Kaso ang limit ng agency namin hanggang 35. So yun. So pwede pa ako nag-apply sa agency sa Uno. Yung pong Uno ay matatagpuan Uno Overseas Placement Incorporation. Yun po yung tamang pangalan ng agency namin. Well, yung pong Uno mga kwento ay tumatanggap po talaga sila ng painter, welder, machinist. Marami po silang bakanting trabaho na ina-applyan na pwede nating applyan dito sa Japan, kagaya ng mga nababanggit ko. Pero ang Uno po ay talagang kadalasan talaga doon na tinatanggap na sa mga bawat skilled ay yung 35 years old pababa. Pagkadalasan naman po talaga sa mga agency ay 35 years old. So ngayon, pwede bang may tattoo? So kadalasan po sa mga agency bawal po yung mga merong tattoo. Pero kung yung pong tattoo ninyo ay kayang-kaya nang pong may tago na sulok po ng katawan, kagaya po ng mga kasama namin dito, yung mga tattoo nila ay visible naman po, siguro kayang-kaya natin i-shoot yan sa mga agency. O kaya pwede naman yung sabihin na yung mga tattoo nyo ay hindi naman po kita. So ngayon, kung magkano ba ang magagastos naman? So sa mga gastos sa pag-apply dito sa Japan, depende po yan kung kayo po ay taga-probinsya, kung kayo po ay taga-Visayas or Mindanao. Nakadepende po yan sa pamasahin ninyo. Siyempre, pagka kayo po ay once na select na ng mga Japanese employer, pagka kayo na-select na ng mga Japanese employer, so kailangan nyo nang mag-aral sa Maynila o kung saan gaganapin yung inyong pag-aaral ng Japanese language. So tatagal po yung pag-aaral ng Japanese language ng 3 buwan hanggang 6 na buwan. Depende po yan. Tignan nyo, kakwento yung saglit lang po, patalastas lang sa inyo. Tignan yung mga kwento bahay, diba? As in tahimik. Napakatahimik talaga dito. Wala nagiinuman dyan, walang nagkikwentuhan dyan, walang martes. Mga isang one word, zombie town.
Parang ganun, di ba? Walang may ingay dyan. Gusto kasi ng mga Japanese mga kwento na talaga pagdating ng Sabado Linggo, nasa loob ng mga bahay mga yan. Yung mga bata dyan na rin naglalaro, dyan na rin kumakain. So yung talagang family bonding, family time sa loob ng bahay. Ganun po yung mga Japanese na pagkakaalam ko mga kwento, no? Puro sasakyan na makikita natin dito. Walang tusok-tusok, walang sari-sari store. Ayan. So babalik po tayo. Doon po sa ang tawag dito, sana tayo sa magkano magagastos ng pag-apply dito sa Japan. Depende nga, kagaya ng sinabi ko ay depende po yun sa kung saang lugar kayo manggagaling, kung probinsya o Visayas or Mindanao. So isipin niyo po yung pamasahe niyo, balikan. Isipin niyo po yung kakainin niyo sa 3 hanggang 6 na buwan. Isipin niyo po yung magiging allowance niyo sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. So yun po yung pwede natin magastos. So yung about naman po sa tuition ng Japanese language, so nakadepende po yun sa mga agency. Kung yung pong agency nyo, pag sinabi na sagot ng employer, mas maganda. So malaking tulong kapag kasagot talaga ng employer. Kadalasan ganun po. Once na nasagot na select kayo ng mga Japanese employer dito sa Japan, ang inyong pag-aaral ng Japanese language ay kadalasan siyasagot po ng mga employer yung mga yan. So malaking kabawasan na po yun. Pero kapag po hindi po sagot ng Japanese employer ang inyong pag-aaral ng Japanese language, at sigurado po medyo may kalakihan po magagastos natin, nasa 100 to 150,000. Yan po yung kasiguraduhan na magagastos ninyo habang kayo ay nag-aaral ng Japanese language hanggang makatungtong dito sa bansang Japan. Pero kung kayo naman po ay kung ang pag-aaral nyo naman po ay sagot ng employer ninyo, so medyo siguro may sasuggest ko na lang po na talagang magagastos ninyo mula sa pag-apply hanggang sa makatungtong ang paa nyo dito sa Japan ay kayang-kaya natin gumastos ng 100,000. So yun ang po pinaka pwede kong advice o may suggest na i-prepare ninyo pag kayo ay once na na-select na dito sa Japan. So yun naman po. Babalik na tayo. So yan. Kasi mayroon po tayong pupuntahan eh. So ito na po mga kwento, no, about naman sa experience. Sa experience naman, kadalasan talaga sa mga agency sa atin sa Pilipinas, experience 2 taon hanggang 3 taon. Kahit kayo po ay graduate ng college, graduate ng kung ano dyan, kung kayo po ay walang experience na mapapakita sa mga agency, so parang hindi po tayo makakapag-apply o may lalat up sa gusto nating applyan. Pagka once na ang hinahangad ng mga agency ay experience talaga, hanapin talaga ng experience ninyo, at lalong lalo na yung certification ng experience. Hindi ho kayo pwedeng parang pwede natin dayain, parang ganon. Kasi ganyan mangyayari mga kwento. Ang mangyayari, may sa mga skilled na hinahanap po ng mga agency, mga kwento, mayroon po silang tinatawag na trade test sa agency. Ano bang ibig sabihin ng trade test? Doon po titignan kung kayo po talaga isang legit na yung sa skilled na ina-apply ninyo. Ito nga sa skilled na may sumakit duman na sasakyan. So galong dito sa Japan mga kwento, di ba, may patalatas ko uli. Ito mga kwento, once na kayo po ay nakabike at medyo malayo pa lang, o kahit na malapit na, 1 dipa na lang o 3 dipa na lang ang layo nyo, hihinto yung mga sasakyan sa inyo. Hindi ko kagaya sa atin pero usog na lang po sa Pilipinas. Hindi ko kagaya sa atin sa Pilipinas na talagang bobusinahan kayo, sisigawan kayo, minsan pa bababain pa, sasapukin pa kayo eh. So dito po sa Japan, hindi ho ganun. So talagang nila sa mga tao nakabike dito. So doon po tayo sa experience. O yung nga po, ulitin ko sa experience po talaga. Kahit anong natapos nyo talaga, pag once na ang required ay 2 to 3 years experience, kailangan nyo talagang yun may provide ninyo. Kasi yung banggit ko sa trade test mga kwento, doon makikita kung talagang legit yung sinasabi yung experience na sinasabi ninyo na inilalagay nyo sa mga resume ninyo. Kapag sa agency na kayo at malapit na po yung mga final interview, mag-trade test po kayo. Kaya wala ho kayong kawala pagdating sa experience na ilalagay ninyo, at kailangan talagang mag-trade test kayo yung actual na titignan ng mga agency. Yun po yung sa experience naman.
Kaya yung mga kwento, yung mga matatanda rito sa mga bahay-bahay dito, nasa kilid-kilid lang nila yung mga tanim-tanim nila. So parang pag tuwing hapon o tuwing umaga, yan ang pinaka-libangan ng mga Japanese dito, mga kwento. Ngayon, sasagutin naman natin about sa kung paano mapunta sa aming agency. So shout out po sa lahat ng staff ng aming agency at ako'y nagpapasalamat dahil natulungan niyo ako magpunta rito sa bansang Japan. Imik dito. Ayan. So yan po yung ating pwedeng masilayan kapag tayo ay nandito na sa Japan. Di ba katahimik? Ganyan po madadatnan niyo po rito. So kung kayo po ay hindi sanay sa ganitong lugar, naku po, sanayin niyo na po yung sarili niyo dahil talaga as in ganyan po madadatnan niyo rito pag kayo ay napunta sa countryside. So yung parang kinagista natin na bawat kanto merong kung ano-anong nakikita natin dito. Wala po tayong makikitang ganun. Talagang tahimik. Talagang puro pagka napunta sa countryside, puro taniman. Ngayon, papunta sa agency namin. So, nagtatanong po sa lahat nagtatanong kung paano magpunta sa agency namin dito sa Uno. Meron pa akong vlog dyan. Pero uulitin ko na lang po, no? So, kung kayo po ay hindi ko alam kung saan kayo magagaling. Basta ang pinakamadali kong may sasuggest o may masasabi, sakay po kayo ng jeep papuntang Sampaloc. Sampaloc and then paano ba yun? Papuntang Sampaloc tapos baba kayo sa Espanya. Sa may UST. Sa Locson Street ba yun? Ayun, basta sakay kayo ng Sampaloc. Sakay kayo ng jeep papuntang Sampaloc. Tapos baba kayo ng Espanya. Sabihin nyo sa jeep o anumang sakyan ninyo ay ibaba kayo sa UST. Doon sa yun lang po yung pinaka-kanyong magiging marker nyo sa UST. Dahil yung pong UST nyo sa harapan ng UST, meron pong Jollibee doon. Tawidin nyo, bye-bye nyo yung Jollibee sa una o pangalawang kanto kung maliwa kayo. Tapos yun na, doon na makikita nyo na yung Uno agency. Basta tandaan nyo lang po, sakay po kayo ng jeep papuntang Sampaloc. Pag nakasakay na kayo, babae kayo sa Espanya, sa mismong UST. After nun, tawidin nyo kabilang kalsada, sa tapat na yun meron Jollibee. Tapos bye-bye nyo mga isa o dalawang kanto lang, bandang kaliwa makikita nyo na yung building ng Uno. Ganun lang po kadali hanapin yung aming agency. So pag nasa agency na ho kayo, ang una kong hanapin sa inyo ay yung valid ID na iiwanan nyo sa gwardiya. So wag po kayong huwag nyo kakalimutan magdala ng ID kasi yung pong unang hanapin ng gwardiya. So kailangan nyo po ng ID para iwanan doon sa gwardiya. Ayun, yun po yung pwede kong may share sa inyo about sa aming agency naman kung paano pumunta. Ito naman yung paglabas ng apartment namin. So yan ang apartment namin, no? Di ba? Ang aliwalas, ang super. Ito na mga kwento. Yan. So talagang as in bukid ang aming pero napakasarap naman dito dahil sariwa yung hangin, di ba? Sariwa yung hangin, tahimik. Kung ganyan ang gusto mo, welcome na welcome talaga sa countryside. I-flex ko sa inyo yung mga taniman na bukid. Bukid yan, bukid sa amin. Kung kayo maging isang farmers, puro nursery, mga kwento, no? Mapansin, puro nursery, yan, no? Puro nursery ng mga gulay yung mga ito mga to. Yan. Dyan natin pinupuna muna bago tayo talim sa mga ganyan lupa. So alam na ng mga farmers dito sa Japan yan. Medyo kasi mataas yung pinanggalingan natin eh. Mababa. Pakat tayo, Ayan. So gato yung senaryo ng mga countryside dito sa Japan. Talim mo ng mga gulay. Nakapagod. So yan. So ang sarap ng talaga dito sa countryside talaga mga kwento dahil may enjoy mo yung summer talaga. As in summer, parang sa Pilipinas. Kung gaano kainit sa Pilipinas, ganoon din kainit dito sa Japan. Ang sarap kasi ng hangin pag ganitong yung nadadaanan natin. So papunta kasi ako ng Syria, parang department store sa atin. Yan. Ay nako.
So malapit tayo sa bilihan ng pagkain. Ano yung mga kwento, no? Alam niyo ba dito sa Japan, mga kwento, hindi ho porket 60 years old na o mga senior na kung tawagin natin sa atin sa Pilipinas. Ganda ng bahay na to, oh. Tahimik, linis. Oh, mga rest house siguro itong mga to. Diba? Maganda. Hindi ho porket 60 years old na o 70 years old na yung mga matatanda dito, mga kwento, ay hindi na ho sila pwedeng maneho ng sasakyan. Kadalasan po talaga sa mga matatanda rito, nakikita ko po talaga, oh, tahimik ha. Oh. Ang cute. Nakikita ko po talaga dito mga kwento, ano, nagmamaneho pa ng mga sasakyan yung mga yan. Allowed pa rin sila. Allowed pa rin silang magmaneho ng sasakyan dito, dito sa Japan. Yung mga at matatanda na 60, 70, ako po, makikita nyo pa, lalakas po talaga ng mga paningin. Ang lilinaw pa talaga ng mga paningin ng matatanda dito. Hindi ho gaya sa atin na pagdating na 60, 70, minsan gusto natin nasa bahay na lang sila, minsan gusto natin taga-alaga na lang apo. Hindi po, dito po mga kwento talaga makasabi ko na hindi ho hadlang yung edad. Hanggat kaya natin magtrabaho ay ina-allowed po nila dito. Meron po talaga kaya yung last vlog ko noon na nasa 76 na yung matanda, si Lolo, ay nagtatrabaho pa rin sa company namin. Yun po yung isa sa pinakamaganda sa Japan, no? Hindi ho sila nagkokon sa edad. Uy, ayan. So kasi ay Idol Akura. So ito yung senaryo, ha. So kailangan kong bumili ng tubig kasi pagka summer dito mga kwento, ano, so mainit yung, although na iinom naman po yung tubig sa gripo dito, pero ako mas prepare ko na lang pagkaliting na summer ay bumibili ako ng tubig sa mga convenience store o sa Syria o sa mga department store, mga ganyan. Bibili tayo isang box, mura lang naman po yun kasama yung, kasi ako talagang asin nagdudumi ako pagka summer at nagkagaling sa gripo diretsuhan. So dito tayo, ito yung Syria na tawag ko, yan o, Syria, yan. So dito po natin bibili yung ating tubig. So kailangan natin i-parking itong bike. So kailangan natin isandal na lang muna. Saglit lang naman tayo. Ayan. Sana walang pwede na siguro. So ayan. So paano? Hanggang sa muli. Salamat.